Sa dami po ng nanood ng last content natin tungkol sa kabulastugan ni Boy AC. Siyempre, marami rin pong nag-comments. Maraming mga nainis dun sa panggagagong ginawa ni Boy AC. Pero akalain nyo, mayroon din mga nag-comments na kumakampi or sympathizers nitong si Boy AC. Sa totoo lang naman ay hindi po ako nagtataka dyan. Kahit naman po yung mga pusakal na kriminal o kahit yung mga garapal na politicians nating korap na kinurakot yung bilyong-bilyong flood control project ay mayroon ding mga kakampi. Kaya hindi po nakakapagtakang mayroon ding mga pumapanig dito kay Boy AC na ang trabaho lang naman ay magpasa or magbenta ng mga sablay na sasakyan. So yan po ang pagkukwentuhan natin, yung mga pinaglalaban nitong mga sympathizers ni Boy AC. Doon po sa mga nag-comments na yan, dalawa lang naman po ang pinatutunguhan ng comments nila. So ang una dyan sa pinaglalaban nila ay itong pinakagasgas na linya na madalas nyo rin maririnig sa mga nagba-buy and sell. Ang sabi nila, natural lang daw sa mga second hand na sasakyan yung may issue. At kung ayaw mong makabili ng may issue, ay bumili ka ng brand new. So ito po ang reaction ko dyan. Totoo naman po yun. Totoo yan sinasabi nila na lahat po ng second hand yan po ay may issue. At malayo po yan sa pagiging perfect. Pero yung po kasing issue, meron po yan dalawang klase. Meron pong tinatawag na minor na issue at meron din pong mga major na issue. Pag bibili po kayo ng sasakyan, mahalaga na magsasama kayo ng mekaniko para ma-differentiate ng mekaniko kung yung mga issues ba na makikita niya ay minor or major. Ang ibig sabihin ng mga minor na issues ay yung mga issues na madali lang gawin katulad ng napudpud na gulong, basag ang side mirror, may crack ang mga taillights or headlights, may mga punding ilaw, may butas sa upholstery, may gasgas or may dents yung mga fender or bumpers, etc. Yan pong mga ganyang issue ay madaling lutasin at hindi kayo gagastos ng malaki. Kaya kung halimbawa nagbebentahan ang buyer at saka seller, madali lang pong pag-usapan yan. Ngayon yung mga issues ng mga sasakyang ibinebenta nitong si Boy AC, yan yung mga tipong ayaw pag-uusapan. Kaya ang ginagawa ng seller ay binobola yung buyer. Yan po yung mga issue involving mga diferensya sa makina, sa cooling system, sa air condition, at even sa suspension. Yan po yung mga issue na kung hindi ka marunong gumawa or wala kang kakilalang mekaniko na matino, ay matatambay ang sasakyan mo sa talyer at malaki ang gagastusin mo. Kapag ang issue ay ganyan, automatic yan, sasabihan nyo na yung seller, pass. Huwag nyo nang bigyan ng pagkakataong mabola pa kayo ng seller. Kasi guys, pag natapat kayo sa buy and sell na katulad nitong si Boy AC, lahat po ng major issues ay mayroon yan nakahandang palusot. Kapag mausok ang sasakyan, sasabihin niyan, ipalinis nyo lang yung exhaust, okay na yan. Kapag hilaw ang lamig ng aircon or walang lamig ang aircon, sasabihin niyan, buo naman yung aircon. Kaya lang naubusan ng freon or ng refrigerant. Kapag kinargahan niya ng freon, ay lalamig na yan. Kapag may nakita kayong talsik ng langis doon sa dipstick, ang sasabihin sa inyo, normal lang yan kasi siguro sira yung PCB valve. Mura lang ang PCB valve, pag pinalitan nyo yan ay magiging okay na. Kapag nag-test drive kayo at marami kayong nadinig na kalampag sa ilalim, maraming sound effects, sasabihin sa inyo ng mga ganyang seller, mayroon lang yung mga bushing na palitin. Kapag naman binuksan nyo ang radiator, nakita nyo maraming kalawang, ang sasabihin sa inyo niyan, ipalinis at ipa-overhaul nyo lang yung radiator tapos palitan nyo ng bagong radiator cap, okay na yan, hindi na yan mag-overheat. Hanggat maaari ay sasabihin nila sa inyo na madali lang gawin yung mga issues na yan at mura lang ang magagastos. O operan pa kayo niya na ibawas na lang natin doon sa presyo. Tapos dyan nila ngayon ipapasok yung gasgas na linyahan. Ganyan po kasi talaga pag second hand, mayroong issue. Dyan po maraming nabibiktima kasi naniniwala na lahat naman talaga ng second hand na sasakyan mayroong issue. So mangyayari, magkakabayaran, tuwang-tuwa ngayon itong buyer, iuuwi niya yung sasakyan at makakauwi naman. Kaya lang pag ginamit na nila ng malayo-layo, dyan na lalabas yung mga sira. Mahihiya ka na ngayong isauli kasi ginamit mo na. Diyan mo ngayon na-discover na kahit pala ipalinis mo yung tambucho, hindi na mawawala yung usok. Yun naman pala kasi ay kumakain na ng langis yung makina ng sasakyan na bili mo. Palitin pala ang mga valve seal. O kaya naman palitin na pala mga piston ring. Malaking gastos po yan. Pumunta ka ngayon sa gawaan ng aircon, pinakargahan mo ng freon or ng refrigerant. Lumamig lang ng isa, 2 araw. Pagdating ng pangatlong araw, wala na ulit lamig. Yun pala may singaw or may leak yung aircon, kaya tumapon lang din lahat ng freon na ipinakarga mo. Maswerte ka kung ang butas ng aircon na yan ay nahandol lang sa mga tubo. Madaling gawin. Pero kung ang singaw niyan ay nahandon sa evaporator o kaya nahandon sa compressor mismo,
ay malaki-laking gastusan na po yan. Nagpalit ka ng PCB valve kasi mura lang naman ng PCB valve para hindi mo nakikita yung tumatalsik na langis doon sa dipstick. Pero nagulat ka, ganun pa rin ang nangyari kahit nakapagpalit ka na ng bagong PCB valve kasi hindi naman pala yun ang sira. Yan palang nabili mo ay loss compression na talaga. Gagastos ka na ngayon dyan ng libo-libo para mapa-overhaul yan. Pina-check up mo sa talyer yung mga kalampag sa ilalim, tama naman si seller. May mga palitin ng bushing. Kaso hindi lang pala bushing ang mga palitin din pala yung mga shock absorbers. Kaya gastos ka na naman dyan. At dahil nangangamba kang mag-overheat, ginawa mo, pina-overhaul mo yung radiator. Pinatanggal mo yung mga kalawang. Pagkatapos, para sigurado, coolant na nilagay mo at binilan mo ng bagong radiator cap. Pero nung bumiyahe ka ng malayo, ganun din na nangyari. Tumaas ang temperature pagkatapos nung silipin mo, wala na yung coolant na nilagay mo sa radiator. Pero nakita mo ngayon yung reservoir or yung reserve tank, puno ng coolant, umaapaw pa. Patay ka na ngayon dyan kasi nadali ka na ni Boy Bulwak. So guys, ang mga second hand na sasakyan, totoo po yan na kapag yan binili nyo, siguradong meron po yung issue. Pero kung marunong kang pumili at matyaga ka maghintay sa tamang unit, hindi ka makakakuha ng mga mayroong major issues. Ang pangalawa naman pong pinaglalaban nitong mga sympathizers ni Boy AC. Ito ang sabi nila. Kami daw mga vlogger ay nakikisawsaw lang sa issue. Siyempre for the views. Sinisiraan lang daw namin si Boy AC. At wag daw namin pakialaman yung buhay ng may buhay. So ito po ang sagot ko sa inyo. Kami po mga vlogger, especially yung katulad ko na ang channel ay puro tungkol sa automotive. Natural lang na maggawa ako ng content na related sa kotse, lalo na kapag hot topic. Alangan naman maggawa ako ng content na tungkol sa pagkukulot o pagmamanicure. Car vlogger nga ako. Pagkakataon na po naming mga vlogger, yung ganyang mga issue para kami makagawa ng content na siguradong papanoorin ng tao. Tapos, makakapagbigay pa kami ng information at awareness para doon sa mga pabili pa lang ng sasakyan. Hoping na sana makabawas kami doon sa mga mabibiktima pa. Doon sa mga nag-comment yan, ang tanong ko sa inyo, kapag kayo ba nanonood ng news or ng newscaster na katulad ni Mel Janko, nakita nyo na bang nag-report yan ng mga bagay na irrelevant? Siyempre, kung ano yung mainit na topic at saka interesting, yun ang ire-report niyan. Kapag yan po bang mga nire-respeto natin newscasters ay nag-report ng mga nahuling estapador, scammers, mambubudol, manloloko, sinasabihan din po ba natin sila na mga pakialamero sila at pakialaman lang nila yung buhay ng may buhay? Alam nyo kasi guys, kami pong mga humaharap sa camera para magbigay ng information or entertainment. Trabaho namin magawa ng content na interesting. At ito naman pong si Boy AC ay talagang very interesting yung kabalbalang ginawa niya. At kung ano man pong galit at bashing ang tinatanggap itong si Boy AC ngayon, ay hindi po kasalanan yan naming mga vlogger. Yan po ay kasalanan niya mismo kasi unang-una gumawa siya ng kagaguhan sa mga customer niya. Pangalawa, ibinibidyo niya pa pagkatapos siya mismo ang nag-upload. At ito naman po ay hindi niya minsan ginawa. Kaya nga po siya sumikat kasi paulit-ulit niya po yung ginagawa. At gaya po na sinabi ko sa last episode natin, mahirap siraan yung taong sira na. Kasi siya naman po mismo ang gumagawa ng ikasisira niya. At ang nakakaasar pa nga kung minsan dyan, kapag pinapanood yung mga contents niya, ay parang ini-enjoy niya pa ito. So, bago po ako magpaalam, i-share ko lang po sa inyo itong post na itinag sa akin. Di umano ito po ay galing mismo dun sa naunang may hawak yung adventure na binenta ni Boy AC. Sabi dito, sa aming galing yung unit na adventure na yan. Nabili namin sa seller ng 150k. So, lumalabas ito po palang adventure na ito ay nanggaling sa buy and sell din. Nabili nila doon sa naunang may-ari talaga. Tapos hindi nila na-check na singaw pala ang cylinder head gasket. Sabi din dito nung nag-post na hindi na nila ipinagawa kasi inawitan na daw ni Agil or ni alias Boy AC ng 90,000. Ang sabi ni Boy AC ay kaya daw kasing gawin ng mechanic niya. Then dagdag pa nung nag-post, binenta pala ng di pinagagawa yung cylinder head. Magkapera lang. So guys, wala na po akong masay. Kasi alam naman po pala talaga ni Boy AC na sablay yung unit pero ipinasa niya pa rin sa iba nang hindi niya ipinagagawa. Kaya doon po sa mga kakapit ni Boy AC ay pwede po kayong mag-comment ulit sa baba para kayo naman ang mapagkwentuhan namin. So muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!